Hi guys, today share ko sa inyo my Feb 2024 perfume favorites. Ngayon pa lang, humihingi na ako ng paumanhin kung hindi man ninyo napafollow or nakikita yung post ko sa Instagram na medyo nagpapaalam ako na magbabawas ako ng paggawa ng videos. Hindi naman ako completely mawawala. Gusto ko lang mag-focus muna sa sarili, sa health, sa family ko. Although lagi namang ganun yung ginagawa ko. Pero this year kasi may mga nakita ako sa medical ko kasi nagpapa-check up kami na gusto kong tutukan. And alam naman ninyo na yung paggawa or pag meron kayong channel, nagte-take up siya ng maraming time, gagawa ka ng video, magme-makeup ka. Well, pwede naman akong gumawa ng video na walang mukha, nakatutok lang dun sa bottle. Siguro eventually in the future, pag talagang kating-kati akong mag-share ng pabango or ng gumawa ng video na ayokong mag-ayos. Gusto ko kasi presentable ako sa inyo guys. Dun sa mga nagko-comment sa akin na nagre-review ka ng perfume, bakit tutok na tutok sa mukha mo yung video kasi yung karamihan sa mga gumagawa ng mga perfume video sa abroad, madalas medyo malayo yung shot ng camera. Ako kasi gusto kong makita ninyo yung maliliit na expressions ko, kung gusto ko siya or kung ayaw ko. I hope nakikita ninyo yung aura ko. Medyo calm and relaxed ako. I'm happier so far, so good. March pa lang. Pero syempre hindi maiwasan yung may stress ka pa rin minsan, part na ng buhay natin yan. Pero gusto ko kasi this year, ayoko na yung feeling na I have to do it all. Na paggising ko pa lang sa umaga. Actually, hindi nga yung paggising sa umaga eh. Ganito din ba kayo? Lalo yung mga mommies na gabi pa lang, iniisip nyo na kailangan magawa ko to lahat tomorrow. And nasa point ako ng life ko na kailangan kong tanggapin na hindi ko magagawa lahat in a day. Although kaya, pero ayoko nang stress yung sarili ko. Kung eto lang yung magagawa ko for today, may ibang araw pa naman natapusin yung ibang mga gagawin. Hindi ka superwoman. Hindi lahat magagawa mo. So, isa tong YouTube channel ko na medyo naapektuhan. I hope na-feel ninyo yung aura ko. And ito yung gusto kong ma-share sa inyo na kahit na minsan lang akong gumawa ng video, gusto ko sincere pa rin yung video. Talagang nalaan ko yung time. Hindi yung nagmamadali ako kasi gusto ko lang makagawa ng video. Kasi umpisa naman yung mga laging nanonood sa akin nung makeup pa lang yung nire-reviews ko or nung gumagawa pa lang ako ng mga makeup looks kasi dyan ako nag-umpisa. It's not the money naman talaga eh. Gusto ko lang talagang mag-share sa inyo. And it helps kung kumikita ako dito sa YouTube channel ko. But at the end of the day, gusto ko pagka humarap ako sa inyo, na ipapasa ko yung calmness ko, yung happiness ko, hindi yung ginagawa ko to because of money. Actually, may mga nagme-message sa akin na ganyan na at the end of the day, ako yung inaabangan nila pag may videos ako kasi nare-relax sila na pinapanood ako. And I hope marami sa inyo, kung hindi man lahat, marami sa inyo nare-relax pag nanonood sa akin. So, punta na tayo dito sa Feb Perfume Favorites. So, mag-umpisa tayo sa Jo Malone kasi bagay na bagay siya sa weather natin. Aminin man natin o hindi, kahit na mahal siya, swak siya sa weather natin dito sa Pilipinas. And ang ginamit ko last month is itong Poppy and Barley. May bago siyang memory na pag naaamoy ko siya, yun na yung naaalala ko ngayon. And that is pag bumabalik ako sa ospital para magpa-check up. Kasi siya yung gamit ko last month. Actually, kailangan ko pang bumalik sa ospital para dun sa follow-up, para makita yung results ko, ng mga blood test ko and all. Pero medyo nabasa ko naman na merong konting tagilid, pero I think maaayos naman yon. But etong Poppy and Barley, siya yung gamit ko pag nagpapa-check up ako. This is calming, pero at the same time, di ko masabi kung may something spicy sa kanya. Ang lakas niya guys ha. Maghapon ko siyang gamit and in-spray ko lang siya ng umaga. And until pag uwi ko, naaamoy ko pa siya sa skin ko and sa damit ko. May elegance siya eh. Hindi siya yung loud na klase ng pabango pero at the same time malakas siya. May something calm sa kanya. Actually bagay ito sa mga teachers and sa mga healthcare professionals.
So this next perfume, ito yung pabango na hila-hila ko last month pagka yung meron akong biglaang labas na hindi ako nakaayos, gusto ko lang mag-grocery, di ba? Meron tayong ganyan na hindi mo na siya iisipin, siya yung nakatokang pabango mo pagka bigla ka lang may kailangang bilihin, bigla ka lang may kailangang, sabihin na natin biglaang errands na hindi ka nakaayos. And this is the Moschino Cheap and Chic I Love Love. Ito, sobrang fun, youthful, happy, nakaka-uplift siya ng mood. Hindi nga lang siya ganun kalakas, pero nag-i-stay siya sa skin tsaka sa damit. And lumang pabango siya, guys. Meron akong 2 bote nito. Meron pa naman nito sa malls. Maganda tong pangregalo sa mga teenagers. And actually, any age could wear this. Pero sobrang easy reach siya na klase ng pabango. J'adore Nalor. At tamis nito. This is parang candy, sweet, literal na candy na may floral. Matamis siya, guys. Yung dry down nito, kahawig niya sa tamis si Dior na Jasmine Dessange. Yung part nung parang candy na amoy nun, kaamoy niya, and also yung akakapa na I think jasmine and water lily, kasi para sa akin si Dior na Jasmine Dessange and si akakapa na jasmine and water lily, yung sweetness nila is parang candy, literal na candy sweet, na pag iniisip ko actually parang naririnig ko pa yung plastic ng candy na binubuksan. Sa akin medyo magkahawig sila, and eto nahihilera siya sa ganong klase ng amoy. Sabihin na nating mas elegant na version to sa kanilang tatlo. So, eto sabihin na natin medyo mas naka-dress up ka ng konti. Floral na parang candy sweet, and any age could wear this. I think na-review ko na to. I-try ninyo siya, guys. May iba hindi siya gusto kasi parang natatamisan, parang ganon, parang amoy pambata. But no, spray ninyo siya sa skin ninyo and sa damit ninyo. To me, for something floral and candy sweet, ang elegant niya. Bagong labas na variant ni Gucci Bloom, and this is the Gucci Bloom Intense. Nakita ko lang to by accident. Hindi ko pa yata napopost yung review ko nito. Nagustuhan ko siya. Gusto ko yung original pero parang namimili siya ng lakad. Ang pinaka gusto ko sa kanila is yung Netare de Fiori, but sabi sa akin wala na nun sa store, and ang dami kong bote nun kasi siya yung pinaka paborito ko sa line ng Gucci Bloom. Gusto ko din sa Eau de Toilette pero that is parang weak. This one also may pagka parang candy sweet din siya. Medyo mas sweet siya. Medyo mas seryoso kasi ng konti si Eau de Parfum. I think nagsawa na yung mga tao sa Gucci Bloom na line, no? Nung nakita ko to, ang sabi sa akin, konting bottles lang ang dumarating and mabilis siyang maubos. I-try nyo to sa store, guys. Available naman na siya dito sa Philippines. Ang tagal na sa akin ng bote ko nito, and this is the Guerlain Musk Outre Blanc. I hope na-pronounce ko na maayos, guys. Kayo nang bahala. Ilalagay ko naman yung name dito. Nabili ko pa to sa Singapore before nag-carry si Guerlain natin dito sa Philippines nitong yung art collection, itong line na to. Kasi dati wala nito dito sa Philippines. Pero may Guerlain tayo. Ngayon, meron na tayo nitong line na to sa Guerlain, sa Greenbelt. And mag-amoy-amoy kayo. Marami sa listahan ko yung gusto kong bilihin doon. Etong Musk Outre Blanc. Simple, clean na musky na scent. Naamoy ko na to before. Sabihin na natin 2 trip sa Singapore. Yung unang trip, naamoy ko siya. Gusto ko pero hindi ako sure. Kasi parang bakit ako bibili ng parang clean musk na scent lang. Tapos ang mahal-mahal. Pero nung pangalawang balik namin, sabi ko no. I need something clean, musky, effortless, elegant siya na musk, na perfume. This is it, guys. It took me a while para masana yung ilong ko sa musk na pabango. Sometimes naaamoy ko siya, sometimes hindi. Pero eto kasi naamoy ko siya. Tom Ford na Noir Pour Femme. I'm sorry guys, discontinued na to, but I have to use my parang mga nakatagong discontinued perfumes. Kasi hindi natin alam. Life is short. But, of course, gusto ko mabuhay ng mahaba, guys. Hindi ako nagpapaalam. I'm good. I'm just saying, kasi yung mom ko, she died when she was 49. And my dad died when he was 59. Guys, I'm 42 years old. So, nung nakita ko yung medical results ko, sabi ko sa sarili ko, no, I'm gonna use my nice clothes. I'm gonna use my expensive perfumes. I'm at the point of my life right now na ako naman, I need to take care of myself. I need to see people that I love. I need to have time with my friends, time with my family. Hindi pa ba tayo natuto ng pandemic? It's the memories.
quality time with yourself, with your friends, family, yung mga importanteng tao lang sa buhay mo. And yung mga taong hindi naman sila sobrang salbahe sa inyo, but meron silang mga micro negative approach with you, yung hindi sila okay na magtrato sa'yo. Now is the time to actually tanggalin na sila sa buhay nyo. You know, we have the tendency to forgive pagka meron tayong hindi gustong, lalo sa mga family members, relatives, old friends, ewan ko sa inyo, mga coworkers, mga lagi ninyong nakakasama araw-araw, na parang pakikisamahan ko na lang kasi may pinagsamahan naman kami, or baka may pinagdadaanan lang siya. Paano ikaw? Wala ka bang pinagdadaanan everyday? Ikaw ba lagi yung magbibigay? Kailangan ba sila lang yung iintindihin mo? You don't need to be aggressive. Hindi mo sila kailangang awayin. Pero you don't need people like that in your life. Layo, I don't need these people. Mahilig ako magpatawad kasi I always understand them. But now, I stay away na. Kasi I don't need to be disrespected in a little way. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Hindi naman sila talaga bastos sa inyo. Hindi naman talaga sila salbahe sa inyo. But meron silang ginagawa sa inyo na minsan, bakit ganun siya sa akin? Wala naman akong ginagawa. If you think wala kang ginagawang masama, if you think all you give is love, if you think you're being sincere every time you see them, every time you contact them, bakit ka pumapayag na ginaganon ka? Because you want to be seen as a good person? No na. Maawa ka sa sarili mo. It's okay. Let go. You'll be happier. I'm just saying, we all have a choice kung ano yung mga tatanggapin natin everyday sa mga tao. So, ano ba yan? Ano ba to? Life, ano ba to? Or perfume review? This is a beautiful, sexy, gourmand, creamy, parang sabi nga nila kasi kulfi yung pinagkuhanan ng amoy nito. Para siyang dessert, ice cream, parang ganon. Pero sa iba kasi baka hindi ninyo magustuhan kasi pwede siyang maging amoy parang pabango ng Arabo as what some people would say. Meron ba kayong bottle nito before and even now? May natatabi pa ba kayo? Love nyo pa rin ba siya? I love this. This is a very sexy perfume. Next is itong Bond number 9 na Greenwich Village. Ito siya. Ito nako-compare siya sa Baccarat Rouge 540. Pero, nung ginamit ko siya, ang naaamoy ko sa kanya, para siyang actually, body chemistry ko to guys, mas close siya sa amoy kay Burberry Her na Eau de Parfum. At saka, I think yung Intense, naamoy ko yun once, napadalhan ako ng sample nun, I thought magugustuhan ko yun, but it's too sweet na parang pag inaamoy ko, it's too much. Gumuguhit sa ilong yung tamisin, parang ang sakit-sakit ng ngipin ko, parang ganun siya katamis. Eto, parang gitna nung dalawa. Siguro sabihin na natin with a drop of Baccarat Rouge 540, pero strawberry, tama ba namoy ko? Strawberry cream. Expensive version, ganon. Agree naman ako, yung pagkakatimpla niya maganda. Kung may Burberry Her na ba kayo, kailangan nyo pa ba siya? I-test nyo to sa skin nyo. Hindi ko masasabi. Ako, I love this. I still love my Burberry Her. Available naman tong Bond number 9 na brand sa Rustans. I-check din nyo kung magugustuhan ninyo. Huwag kayong ma-put off sa initial spray na, amoy Baccarat Rouge 540 nga. Basta matamis lang. Patagalin niyo siya sa skin nyo kasi mas gaganda pa siya sa dry down. Kung napanood ninyo yung perfume favorites ko last January, yung last na bottle na minention ko, di ba sabi ko, matamis siya and it's really nice, parang sweet, powdery siya na klase ng pabango. And yung unang-unang perfume na nagamit ko nung Feb is this one. Kung gusto nyo yon, magugustuhan nyo to. And this is the Perfume AE PH and this is the Pheromone Mixology. Mixture number 7 siya. Meron akong review nung ibang mga mixology na scents na pinadala nila sa akin. I ended up buying some of them. Ito talaga binili ko to and hindi ko to nasama doon kasi hindi ko siya inopen. Ngayon ko lang siya ginamit. And this is halo siya ni Fleur Narcotic Molecule 02 and Another 13. Na-review ko si Another 13. Hindi ko siya masyadong gusto sa skin ko but nahalo siya dito. And ang ganda ng kinalabasan niya. Ito siya guys, no? Kung para sa inyo, si Fleur Narcotic is too much kasi meron siya talagang parang gumuguhit sa ilong na super strong ng dating nung parang sweet floral na notes niya.
Dito, kay Mixology number 7, o Pheromone yata yung pinaka-name niya, kalmado lahat. Parang clean. Lamang yung amoy ni Fleur Narcotic, pero yung dating kasi ni Molecule 02 and Another 13, parang sila yung nagpakalma na parang almost nahalo siya sa water na hindi ko alam, basta ang calming, clean, floral, sweet niya, guys. And it's really nice. Meron silang store sa Shopee. I don't know kung meron silang store sa Lazada, pero sa Shopee ko to nabili. Yes, binili ko to, guys. Meron naman silang yung mga maliliit na samples nga kung hindi pa kayo ready mag-commit sa full bottle. Pero this is beautiful. Pwede siyang pang everyday na perfume, pang office. Actually, even healthcare professionals could wear this kasi meron something malinis sa kanya. Si BDK na Velvet Tonka. Almost parang, paano ko ba i-describe yung almond? Sa almond kasi meron akong naaamoy na parang something bitter lagi sa kanya. And meron siya noon. This is powdery, gourmand, amoy pagkain. Pero, hindi siya yung cheap na amoy pagkain na matamis na klase ng pabango. Ang funny kasi before, ayoko ng matatamis na perfumes. But kung titignan ninyo yung mga nare-review ko, matatamis sila. But, ayoko yung sweet na I don't dislike vanilla naman, pero overly done. Tama ba yung term ko? Yung mga vanilla na scents na parang ang cheap na ng amoy niya. May mga klase ng vanilla scents na ang elegant ng pagkakatimpla. Kasi hindi naman talaga siya sugary sweet si vanilla eh. So, etong Velvet Tonka, this smells like tonka bean but in a nice, delicious, elegant way. Last na bottle, and eto na-discover ko lang siya sa SM Makati. I'm not sure kung lahat ng SM nagkikerry nitong brand na to. Para siyang, ano bang nakalagay dito? From UAE yata siya. Yeah, this is made in UAE. Copies yung mga pabango nila. The good thing about this brand is Honest CSA. Na-copy yung mga paninda nila. Actually, ipapakita niya pa sa inyo yung list ng mga paninda nila and ano yung mga kaamoy. Alam niyo maraming nagbebenta na dito sa Philippines ng mga made in the Philippines na mga klase ng pabango na copies lang sila. There's nothing wrong about it. The thing that I don't like, na ayaw din nung isa kong kaibigan na perfume lover, hello, Cat's Love Corner, nagre-review din siya ng perfume, is alam mong pag-amoy mo sa mga pabango na tinda nila, copies sila. Pero ang sasabihin nila sa inyo is handcrafted, locally made. Tapos yung staff nila, pag tinanong mo, hindi sila na-brief o baka sinadya yun, na copies lang yung pabango nila and ipipilit nila sa inyo na no, originally made lang yan, gawa lang namin yan. Why lie? May iilan sa kanila na ang ganda ng timpla actually, pero hindi ko ma-promote kasi they lie. So going back to this brand, i-insert ko dito yung picture nung parang store brand sa SM. So binili ko tong version niya ni Maison Francis Kurkdjian. Actually, marami akong binili. Lalabas yan sa mga susunod kong mga videos. Last month, ang ginamit ko is itong kaamoy ni Maison Francis Kurkdjian na 724. Ito yung box niya, guys. Nakalagay yung Barkat 24/7. Ito yung pinakapabango. Kuha niya, guys. Kuha niya. I have the 724 ni Maison Francis Kurkdjian. I also love that perfume. Pero, sobrang lakas nung musk and sobrang lakas nung wood na note niya na kailangan ko siyang gamitin pag naka-aircon ako or pagka sabihin na natin nagto-travel medyo nasa malamig na weather or burst season dito. Kasi, sometimes, pagka mainit, I find it, yung musk, yung lakas nung musk niya and yung lakas nung woodiness niya, ang masculine ng dating. Etong copy nila, 24/7 Estiara, kuha niya, but medyo mas maganda yung pagkakablend. Hindi ganun katapang yung musk, hindi ganun katapang yung woody na note, parang almost naging aquatic siya. Sabihin na nating tinone down niya yung mga notes. Perfect siya sa weather natin dito sa Philippines and amoy 724 pa rin siya. Hindi siya 100% na kopya, pero pag inamoy mo siya, maiisip mo yon. Actually, sa dry down, amoy Ako Universalis na siya. Meron din silang version ni Ako Universalis and yun yung nilabas ko for this month of March. Kailangan ko pa silang pagtabihin pero dahil affordable naman sila, well, 2,500 yung full bottle. May naka-sale din sila pero puntahan nyo na lang sa mall kasi si 724
before, medyo may dating Aqua Universalis talaga yun eh. Mas madali siyang gamitin everyday. Clean, musky, woody, relaxing. Hindi siya cheap na timpla. Yun lang masasabi ko guys. Ang ganda ng pagkakatimpla nito. Ayan na guys, yung mga pabango na ginamit ko nitong last Feb. Another thing na ihahabol ko for this video since sinishare ko sa inyo yung parang personal journey ko this year. Di ba may mga taong kahit anong gawin ninyo, hindi, parang may mali sa drive. Hindi kayo nag-aaway, hindi naman kayo hindi okay, pero talagang may awkwardness. And tinatry ninyong mag-adjust, tinatry ninyong pilitin para maintindihan bakit may something off dun sa connection. Huwag nyo nang pilitin guys. Follow your gut instinct. Your body is telling you na hindi talaga jive yung vibe ninyo eh. Kahit hindi nga kayo, walang issue. Hindi lang talaga nagko-connect. Huwag nyo nang pilitin guys. Give yourself a break. Yan lang talaga. Unahin ninyo yung sarili nyo. Peace, health, and happiness nyo muna. Thank you for watching guys. See you in my next video. Bye!